Grabe, sobrang dami na namang impormasyon ang ibinunyag ni Oda. Alam nyo ba na nalantad na ang buong plano ni Shanks, pati na rin ang mga lihim na galaw ni Harold sa world government? At teka, ano kaya ang inutos ni Goldie Roger kay Shanks? Samahan niyo ko, dahil sa video na ito, ibubunyag natin lahat ng detalye at ipapakita kung paano magkakaugnay ang mga misteryong ito. Pero bago tayo magsimula, kalambangin muna yan, para updated ka sa mga mainit-init pa na bagong chapters at teorya natin. Bawat eksena sa chapter ng 1167 ay may bigat, bawat panel may direktang koneksyon sa nangyayari ngayon sa Elbaf. Kaya simulan natin sa pahinang ito, nagsisimula ang kwento kay Harold na kasalukuyang naglilingkod sa world government. May sinumpaan siyang pangako na magbayad para sa 1,000 taon ng kasalanan ng mga giant. At syempre malamang, ginagamit lang ito ng mga elder para manipulahin at kontrolin siya. Makikita natin si Harold na hinihiwa sa gitna ang isang pirate ship habang nababalot ng makapal na ulap at kitang-kita sa mukha niya ang pagmamalaki sa marka na nakuha niya sa paglilingkod kay Imo. Sa Grand Line naman, kumalat ang mga kwento tungkol sa isang halimaw na umatake sa mga pirate ship sa gitna ng makapal na fog. Ngunit agad kinumpirma ng narrator na hindi ito ang halimaw mula sa Florian Triangle. Si Harold ang umatake, pero hindi lamang sa iisang rehiyon kundi pati sa iba pang lugar. At seriously, hindi ba kayo nagtataka kung bakit biglang binabalik ni Oda ang usapang Florian Triangle? May mas malalim kaya itong koneksyon sa nangyayari ngayon? Halos 15 taon na ang lumipas mula nang sinabi ni Rox D. Zevek na ang sinumang makakontrol sa Galilea ay may kakayahang sakupin at wasakin ang mundo. Kung isang tao tulad ni Rox ang nagsabi nito at taon-taon ay humihiling kay Harold na sumama sa kanyang grupo, malinaw na ang grupong ito ay napakalakas at napakapanganib. Nariyan din sa Elbaf ang isang napakalaking espada na nakabaon sa isla. Pero sino nga ba ang humawak nito? Malamang, isang nilalang na mas malaki kaysa kay Harold o Loki, kasing laki ng mga anino sa Florian Triangle. Habang patuloy na lumalakas ang Pirate Era, nagdesisyon ng 5 Gorosei na i-promote si Harold. Tulad ng nabanggit, binigyan nila siya ng titulong Devoted Blade of God, isang espesyal na ranggo sa ilalim ng Knights of God. Nilagyan siya ng tato sa braso at ipinaliwanag ang 3 antas ng kontrata sa Diyos. Binanggit ng Gorosei ang Surface Sea Contract, Deep Sea Contract, at Sea Floor Contract. Ayon sa kanila, 13 tao lamang ang maaaring makapagbigay ng ganitong panata. Hindi ito lubos na naiintindihan ni Harold, ang tanging tanong na lamang niya ay kung tatanggapin na ba sa wakas ang Elbaf sa world government. Ngumiti ang mga elder at sinabing oo, at dito, malinaw na ginagamit nila ang pangarap ni Harold para manipulahin siya. Sa loob ng Holy Land, 13 piling tao lamang ang maaaring makatanggap ng Deep Sea at Sea Floor Contracts, ang tanging paraan upang malaman ang tungkol kay Imo. Binubuo ng 5 ang Gorosei at 8 ang God Knights, kaya nagiging kabuo ang 13. Samantala, ang mga tumatanggap lamang ng Surface Sea Contract ay tinatawag na God Blades, mga mandirigmang hindi pa alam ang tunay na pag-iral ni Imo. Matapos ma-promote si Garland, lumilitaw na 7 na lamang ang God Knights. Ito rin ang dahilan kung bakit inanyayahan nila si Loki na sumali. Medyo magulo ang bilang na ito. Noong una, inakala ko na sila ang magiging final opponents ng Straw Hats at makakakuha tayo ng one-on-one battles na parang sa Enies Lobby. Pero ngayon, hindi na yun tumutugma sa ipinapakita ng kwento. At malinaw na mas malakas pa ang Holy Knights kaysa sa unang akala natin. Noong God Valley Incident, lumabas na parang mahina ang God Knights. Pero ang susunod na line-up ay may Shanks, Shamrock, at Harold, 3 nilalang na future o kasalukuyang Yonko level. Isipin mo, kung sino-sino pa ang na-recruit nila pagkatapos, siguro hindi kasing lakas nina Shanks o Harold, pero malamang lahat sila ay hindi bababa sa level ng Yonko. Makikita rin natin si Harold na nag-iinuman kasama si Neptune. Sinasabi ni Neptune na malapit nang ipanganak ang kanyang anak na babae, at nagbiro pa na sana si Loki ang magpakasal sa kanya balang araw. Binigyan pa ni Harold si Shirahoshi ng palayaw, na Mosa, nakakatuwa at misteryoso ang pangalang ito. Uulitin ko, bawat pangalan o numero sa One Piece ay may kahulugan, kaya hindi basta-basta ang mga ito. Matapos ang pagbubunyag na ito, mas lumalakas ang teorya na si Mosa ay kaibigan ni Loki. Noong huli nilang pag-uusap, tinawag ni Mosa si Loki at sinabi na hindi muna sila makakapag-usap sa loob ng isang panahon, at nagpasalamat siya. Labing alala si Loki, at mukhang may panganib sa paligid niya. Sa ngayon, ang tanging tao na naiisip kung kayang gumawa nito ay si Blackbeard. Noong huli nating nakita siya, papunta siya kay Caribou na nakakaalam ng lokasyon ng 2 sinaunang sandata, at isa na rito ay si Poseidon. Alam din natin na mas mabagal ang paglipas ng panahon sa Elbaf kumpara sa labas ng mundo.
Ito ay malinaw na ipinakita sa pag-uusap ni Shanks at Gaban 14 na taon ang nakalipas. Akala ni Scooper Gaban, 3 o 4 na taon lang ang lumipas mula nang mamatay si Roger, pero sinabi ni Shanks na 10 taon na pala. Hindi magiging problema ang timing kapag dumating si Blackbeard sa Fishman Island, lalo na sa kakayahan ni Vanover. Kung iisipin natin na wala nang makakaprotekta kay Shirahoshi laban sa kapangyarihan ni Blackbeard, pwede nating ipagpalagay na nasa kamay na ni Teach ang isa sa mga sinaunang sandata. Gagawin ni Loki ang lahat para iligtas ang kanyang tanging kaibigan. Posibleng dito magsimula ang unang pagharap ni Loki at Blackbeard sa hinaharap. Ngayon naman, pag-usapan natin si Shanks. Ipinakita dito ni Oda na noong pagtakas ni Fisher Tiger, si Shanks pala ang tumulong upang palayain ang mga alipin. Noong panahong iyon, nakatira siya sa Marijoa, suot ang uniforme ng Knights of God, tulad ng kanyang kapatid na si Shamrock. Karapat-dapat siyang magkaroon ng Oscar Award para sa pagganap at pagpanggap na isa sa kanila, habang nagkukunwari at sinasabi na nasayang niya ang 24 na taon ng kanyang buhay nung nasa pirata pa siya. Nakabalot ang kaliwang mata niya, pero hindi ipinaliwanag kung paano ito nasugatan. Sa chapter 1152, nabanggit ni Shanks na nakilala niya si Harold sa Marijoa. Nakita rin natin ang Holy Night Mark ni Shanks sa kamay niya. Sinabi rin niya na gusto niyang makipag-usap kay Harold bago maging huli ang lahat. Paglipat ng eksena, makikita si Harold, ang pinakamamahal na hari ng Elbaf, na pinatay ng sariling mga sundalo. Ano kaya ang nais niyang pag-usapan? Tiyak ako na ito ay tungkol sa Mark of Abyss. Matagal nang nanirahan si Shanks sa Marijoa, at tiyak na nakalap niya lahat ng impormasyong kailangan niya para sa kanyang plano. Alam niya ang tungkol kay Imo, ang Domi Reverse at ang kakayahan nitong kontrolin ng mga tao gamit ang marka. Gusto sanang babalaan ni Shanks si Harold, pero huli na, ginamit na ni Imo ang kapangyarihan sa kanya, malamang ito ang Domi Reverse. Ang utos ni Harold ay katulad ng kay Rox na patayin na lamang siya at pigilan sa kanyang pagwawasak sa bayan. Dahil malamang, walang paraan na ipagkakanulo ng mga higanti ang minamahal nilang hari, si King Harold. Si Shanks naman, ang pagpunta sa Marijoa at pagbabalik sa kanyang pamilya ay bahagi ng malaking plano ni Roger, at ipapaliwanag ko kung bakit. Balikan natin ang buong paglalakbay ni Shanks bilang sanggol, natagpuan siya sa loob ng isang treasure chest sa God Valley. Matapos talunin ng Rocks Pirates, kinuha siya ni Roger at pinalaki sa kanyang barko. Dito, natutunan ni Shanks kung paano na tunay na nabubuhay ang mga pirata, ang kahalagahan ng pakikipagsapalaran, katapatan, at ang pilosopiya ni Roger, ang tunay na halaga ng tao ay nasusukat sa kalayaan. Tiningala niya si Roger na parang ama, at nakita rin ni Roger ang potensyal sa kanya, kaya ibinigay niya sa kanya ang straw hat. Pero nagbago ang lahat nang bumalik si Roger mula sa Laugh Tale. Nagtanong si Shanks ng isang katanungan kay Roger, isang tanong na nagpaiyak kay Shanks, at hanggang ngayon, hindi natin alam kung ano yon. Marahil sinabi lang ni Roger na mabubuwag na ang crew, o ibinunyag niya ang kanyang sakit. O maaaring ito ay tungkol sa tunay na pamilya ni Shanks. Ngunit hindi yun ang pinakamahalaga sa ngayon, ang mahalaga ay nagbigay si Roger ng isang misyon kay Shanks bago pa siya namatay. Ang iba pang miyembro ng crew ay may kanya-kanyang misyon rin. Halimbawa na lang, nanatili si Crocus sa Reverse Mountain, ang unang pinto ng Grand Line, si Rayleigh naman ay nasa Sabao D, ang pinto patungo sa New World. Si Gaban naman ay nanirahan sa Elbaf. Mula noon, hiniling din ni Roger kay Oda na bumalik at ihanda ang mga hangganan, at iba pa. Ang mga lugar at ang ginagawa nila ay hindi basta-basta random lang. Matagal na nilang hinihintay ang pagbabalik ng saya at ng mga kabataan. Kaya sinabi ni Roger na masyado pa silang maaga, binigyan din ni Roger si Shanks ng isang misyon. At ito ang pinakamahirap dahil si Shanks lamang ang kayang gawin ito, siya lamang ang may kakayahang magsuot ng celestial dress dahil sa kanyang dugo. Malamang, ang utos ni Roger kay Shanks ay pumunta sa Marijoa, sumali at bumalik sa kanyang pamilya, at makuha lahat ng mahahalagang impormasyon tungkol kay Imo, ang mga Gorosei, ang Holy Knights, at lahat ng nangyayari doon. Kahit sa maliit na sandaling ito, kitang-kita kung sino talaga si Shanks. Kailangang magpanggap siyang isa sa Celestial Dragons, at nagawa niya ito ng perpekto. Dahil dito, alam niya ang napakaraming bagay tungkol sa mundo. Ito rin ang dahilan kung bakit may mga kilos siya na medyo kainahinala sa mga nakaraang kabanata. Halimbawa, alam din niya ang tungkol kay Blackbeard, kung bakit hinadlangan niya si Kaido sa pagpunta sa Marineford War, kung bakit siya mismo lumitaw doon, at kung bakit tinawag niya si Loki. Matapos ang pagbubunyag sa kabanatang ito, karamihan sa mga bagay ay nagiging mas malinaw na. Kung susundin natin ang timeline, 15 taon na ang nakalipas, nakita natin si Shanks sa Marijoa kasama ang kanyang kapatid na si Shamrock.
14 na taon na ang nakalipas, gusto niyang makipag-usap kay Harold tungkol sa isang mahalagang bagay, pero si Harold ay namatay bigla sa Elbaf. 13 taon ang nakalipas, at sa wakas nakuha ni Shanks ang Sun God Nika Fruit. 12 taon na ang nakalipas, nakain ni Luffy ang Nika Fruit. Hindi pa ganap na ipinapakita ni Oda ang buong larawan sa Elbaf, pero malamang na ang Nika Fruit ay ang legendary Devil Fruit ng Elbaf. Alam din ni Shanks ang tungkol kay Blackbeard, kaya pumunta siya sa barko ni Whitebeard at nagbabala na delikado si Teach. Kung iisipin, kung alam ni Shanks ang tunay na kapangyarihan ni Blackbeard at ang Devil Fruit ni Luffy, na kailangan para talunin si Imo, nangangahulugan ito na sa isang paraan, natutunan talaga ni Shanks ang kahinaan ni Imo. Natamo na niya ang kanyang layunin, matagal na siyang naghihintay na ma-activate ni Luffy ang kanyang Double Fruit, at ngayon, nakatutok na siya kay Blackbeard. Nagsimula na siya sa final stage ng kanyang plano. Si Shanks ay magiging isa sa pinakamahalagang karakter sa huling digmaan, hindi lang dahil sa kapangyarihan niya, kundi dahil alam niya malamang ang lahat tungkol sa Marijoa. Maraming teorya na si Shanks ay isang double agent na niloko lang niya si Luffy. At tama nga, si Shanks nga ay double agent, pero ang totoong niloko lang niya ay ang Garland family at lahat ng nasa Marijoa. Pero sa ngayon, balikan natin ang huling pahina ng kabanata. Sa Elbaf, nagkasakit si Ida, ang adoptive mother ni Loki. Tumawag siya kay Harold dahil alam niyang abala si Loki sa kanyang misyon. Nagpunta si Hyrudan upang hanapin ang doktor habang itinatago ni Loki ang kanyang pag-aalala sa likod ng karaniwan niyang seryosong ekspresyon. Sinabi ni Ida na kasing halaga ni Loki siya tulad ni Hyrudan kahit hindi sila magkamag-anak sa dugo. Dito nalaman ni Loki ang katotohanan, pinakain ng Brewers Village ng lason si Ida bilang paghihiganti para kay Astrid, ang dating reyna. Sa huling double page, makikita si Loki na winawasak ang Brewers Village ng buong galit at puot. Sumilaw ba mga apoy sa lahat ng direksyon, hinawakan ni Loki ang higanti sa leeg, habang ang kanyang mukha ay baluktot sa sakit at puot. Tinanong niya kung mamamatay si Ida, at nanalangin sa ibang sagot. Naalala niya kung paano siya itinapon ng tunay niyang ina at tinanggihan siya. Inihahambing niya ang kalupitan na iyon sa kabutihang ipinakita ni Ida, tinatawag siyang nag-iisang tao na tunay na mahalaga sa kanya. Lumaki si Loki mula sa pagiging isang inabandonang bata hanggang sa makahanap ng pamilya, at pagkatapos ay naaga sa kanya ang pamilya na iyon. Ngayon, si Mosa ang tanging kaibigan niya, kaya tiyak na gagawin niya ang lahat upang iligtas si Shirahoshi mula kay Blackbeard. Ipinapakita ng flashback na ito kung gaano ka-misunderstood, kalungkot, at mabait talaga si Loki. Sa tingin ko, matagal na mula nang magsulat si Oda ng isang karakter na kasing perpekto at komplikado tulad niya. Ipinaliwanag ng kabanatang ito ang mga motibasyon ng mga karakter, at ang kailangan na lang natin gawin ay pagdugtungin ang mga piraso. Maraming piraso, lahat ay mahalaga, si Harold, si Shanks, at si Loki. Bawat isa sa kanila ay may sariling paniniwala at ginagawa ang lahat para makamit ang kanilang layunin. Maaaring may hindi sumusuporta kay Harold, pero ginawa niya ang lahat para mapabuti ang Elbaf. Si Shanks naman ay nanirahan sa piling ng mga taong kinamumuhian niya sa loob ng 10 taon para makakalap ng impormasyon at baguhin ang sistema sa hinaharap. Matagal na tayong naghihintay para sa flashback na ito, kaya ang tanging rating na maibibigay ko sa kabanatang ito ay 10/10. Sobrang dami nang nangyari sa kabanatang ito, at sa susunod, pag-uusapan natin ang mas malalalim na misteryo. Hanggang sa muli po, salamat po sa panonood.